Noong gabing iyon, ang karaniwang katahimikan sa isang payapang subdibisyon sa Barangay Makabling, lungsod ng Santa Rosa, ay biglang binasag ng isang nakakabinging pangamba. Isang dalaga na nagngangalang Althea Reyes, 22 taong gulang, ay iniulat na nawawala matapos magpaalam sa kanyang pamilya na makikipagkita sa mga kaibigan niya mula sa kolehiyo. Mula noon, hindi na matawagan ang kanyang telepono, at ang mga text message na ipinadadala ng kanyang pamilya ay hindi na nakakatanggap ng tugon. Sa una, inakala ng pamilya na baka nagpalipas lang ng gabi si Althea sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit nang sumapit ang linggo at wala pa ring anumang balita, ang pag-aalala ay unti-unting naging isang malagim na takot. Ang ama ng biktima, si Mang Lito, ay tuluyan ng nag-ulat sa Santa Rosa City Police Station, dala ang hinalang may masamang nangyari sa kanyang anak. Agad namang kumilos ang mga pulis, sinimulan ang pag-trace sa signal ng cellphone ni Althea, at pagtatanong sa ilang malalapit na tao, kabilang na ang kanyang dating kasintahan, isang 25 taong gulang na lalaki na kinilalang si Angelo Santos. Sa proseso ng paghahanap, isang pinagsanib na puwersa ng pulisya at mga residente ang nagsuyod sa iba't ibang lugar na posibleng pinuntahan ng dalaga. Natukoy ng mga otoridad na ang huling signal ng cellphone ni Althea ay nagmula sa paligid ng bahay ni Angelo sa kalapit na Barangay Puup. Lalong tumindi ang hinala ng amini ng isang kapitbahay ni Angelo na may napansin siyang kahina-hinalang aktibidad sa likod bahay nito noong gabing nawala si Althea. Nakita raw niya si Angelo na naghuhukay ng malalim gamit ang isang malaking pala. Kahit malalim na ang gabi, ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Nang halughugin at simulan ang paghuhukay sa likod bahay ni Angelo, isang masangsang na amoy ang unti-unting lumaganap sa hangin. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga petugas ang isang bunto ng lupa na kakaiba ang hugis. Matapos hukayin ng mas malalim, ang kanilang natagpuan ay yumanig sa lahat ng naroroon. Sa ilalim ng lupa, natagpuan ang katawan ng isang dalaga, suot pa rin ang damit na huli niyang isinuot. Agad na kinumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima sa pamamagitan ng fingerprint at mga pisikal na katangian. At totoo nga, ang walang buhay na katawan ay si Althea Reyes. Walang pag-aalinlangan, agad na itinalaga ng pulisya si Angelo bilang pangunahing suspect. Samantala, ang ilang ebidensya tulad ng pala, mga guwantes, at natitirang piraso ng damit ng biktima ay isinailalim sa masusing pagsusuri. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkatuklas sa social media. Nagdatingan ang mga residente sa lugar, ang ilan ay hindi napigilang mapaluha. Hindi nila akalain na ang binatang kilala nilang tahimik ay may kakayahang gumawa ng ganoon kalupit na krimen. Patuloy pa ring sinisiyasat ng pulisya ang motibo sa likod ng pagpatay. Samantala, ang pamilya ng biktima ay sumisigaw ng hustisya, hinihiling na patawan ng pinakamabigat na parusa ang maisala. Ngunit ang imbestigasyon ay nagsisimula pa lamang, at ilang bagong katotohanan ang nagsisimula ng lumabas. Kabilang na ang huling mensahe ng biktima sa kanyang matalik na kaibigan at ang mga kuha ng keys na nagpapakitang pumasok si Althea sa bakura ng bahay ni Angelo noong gabing iyon. Matapos matagpuan ang bangkay ni Althea Reyes sa likod bahay ni Angelo Santos, ang imbestigasyon ng pulisya ay nakatuon sa pagbuo ng mga huling sandali ng biktima bago siya mawala. Ayon sa salaysay ng kanyang matalik na kaibigang si Nadine, noong gabing iyon, nagpadala si Althea ng isang text message sa Messenger bandang 8:07 ng gabi. Nakasulat sa mensahe, makikipag-usap lang ako ng maayos sa kanya. Sana walang mangyari. Iyon na ang kanilang huling komunikasyon bago biglang naging inactive ang kanyang cellphone. Sinuyod ng mga pulis ang mga GCC footage mula sa ilang bahay at tindahan sa paligid. Mula sa isang recording, nakita ang isang babaeng nakasuot ng denim jacket at may dalang maliit na bag na naglalakad bandang 8:45 ng gabi, patungo sa direksyon ng bahay ni Angelo. Pagkalipas ng 15 minuto, isang key sa kabilang kalsada ang nakakuha sa parehong babae na pumapasok sa bakuran ni Angelo. Ngunit wala nang anumang kuha na nagpapakitang lumabas pa siya muli. Ang mga testimonya mula sa mga kapitbahay ay lalong nagpatibay sa hinala laban kay Angelo. Isang kapitbahay, si Mang Dani, ang umaming nakakita ng ilaw mula sa isang flashlight na gumagalaw sa likod bahay ni Angelo bandang 11:00 ng gabi. Akala ko nag-aayos lang siya ng tubo ng tubig, anya sa mga reporter. Pero kinaumagahan,
iba na ang itsura ng lupa sa likod bahay niya, parang bagong hukay. Samantala, masusing sinuri ng pulisya si Angelo. Sa simula, nanatili siyang kalmado at itinanggi ang lahat ng akusasyon. Inamin niyang dumating nga si Althea sa kanyang bahay noong gabing iyon, ngunit para lamang daw isauli ang ilang personal na gamit at umalis din bandang 9:00. Ngunit nagsimulang gumuho ang kanyang pahayag nang ipakita ng resulta ng forensic na ang lupa mula sa pinaghukayan ay naglalaman ng hibla ng damit at fingerprint na tugma sa biktima. Nakahanap din ang mga investigador ng mga kalmot sa kanang braso ni Angelo, na ayon sa mga eksperto ay malamang na resulta ng paglaban ni Althea. Sa ilalim ng matinding pressure, unti-unting inamin ni Angelo ang bahagi ng kanyang ginawa. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo nang ungkatin ni Althea ang kanilang relasyon na natapos ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Angelo na nawalan siya ng kontrol nang sabihin ni Althea na gusto na nitong tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ang pagtatalo ay humantong sa trahedya. Ayon sa pulisya, ang pangyayari ay biglaan, ngunit may kasamang sinadyang pagtatangkang itago ang krimen. Matapos ang insidente, naghukay ang suspect sa likod bahay at inilibing ang bangkay ng biktima. Habang umuusad ang kaso, lalong nabigla ang publiko. Napuno ang social media ng hashtag na Justice for Althea, na may libu-libong komento mula sa mga netizen na nagpapahayag ng kanilang kalungkutan at galit. Marami ang nagbigay diin sa kahalagahan ng kaligtasan para sa mga kababaihan at ang pangangailangan para sa seryosong pagtugon sa karahasan sa mga relasyon. Gayunpaman, iginiit ng pulisya na hindi pa tapos ang investigasyon. Mula sa cellphone ng biktima, na natagpuan sa isang basurahan malapit sa bahay ni Angelo, lumitaw ang ilang misteryosong mensahe mula sa hindi kilalang nagpadala. Ang mga mensaheng iyon ay nagpapahiwatig na may ibang taong nagtangkang magbigay babala kay Althea. Sa ikatlong araw matapos matagpuan ang bangkay ni Althea, ang himpilan ng pulisya sa Santa Rosa ay punpa rin ng mga taga-media at mga usisero. Mabilis na kumilos ang mga pulis upang suriin ang cellphone ng biktima. Dito, natuklasan nila ang ilang misteryosong mensahe mula sa isang kontak na walang pangalan, tanging GI lamang ang nakalagay. Ang huling mensahe mula sa kontak na iyon ay ipinadala 2 oras bago tuluyang nawala si Althea. Maikli ngunit kahina-hinala ang nilalaman, huwag kang pumunta sa bahay niya ngayong gabi. May alam ako tungkol kay Angelo. Hindi na nasagot ng biktima ang mensaheng iyon. Mula dito, lumitaw ang isang bagong anggulo. May ibang taong nagtangkang pigilan si Althea. Tinunto ng Cybercrime Unit ang digital footprint ng numero. Matapos ang ilang oras, nakakagulat ang resulta. Ang numero ay nakarehistro sa pangalan ni Hector, isang kakolehiyo ni Althea na kilalang malapit sa kanya, ngunit hindi nabanggit sa paunang investigasyon. Agad ipinatawag ng pulisya si Hector. Inamin niyang siya nga ang nagpadala ng mensahe. Ikinuwento niyang tinawagan siya ni Angelo at tinanong kung nasaan si Althea sa galit na tono. Nag-alala raw si Hector kaya sinubukan niyang bigyan ng babala si Althea. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang banda, natuklasan din ng pulisya ang isang money transfer mula sa account ni Angelo na nagkakahalaga ng 25,000 piso, isang araw matapos mawala ang biktima. Nang tanungin, sinabi ni Angelo na bayad utang daw iyon sa isang kaibigan. Ngunit lumabas sa pagsusuri na ang pera ay ipinadala sa account ng isang Dante Ramos, isang lalaking kilala bilang tagahukay ng Poso Negro sa lugar. Agad na hinanap ng pulisya si Dante. Ngunit mula nang pumutok ang balita tungkol sa bangkay ni Althea, naglaho na si Dante na parang bula. Ang inuupahan niyang bahay ay bakante, at ayon sa mga kapitbahay, umalis siyang nagmamadali, may dalang malaking bag, noong mismong umaga na kumalat ang balita. Ang katotohanan ito ay nagdagdag ng misteryo. Tumulong ba si Dante sa paglilibing kay Althea? Samantala, ang pighati ay patuloy na bumabalot sa pamilya ni Althea. Ang kanyang ina, si Aling Sonia, ay hindi mapigilan ang pag-iyak ng dalhi ng mga pulis ang mga personal na gamit ng kanyang anak, isang maliit na bag, relo, at ang denim jacket na laging suot ni Althea. Mabait na bata yon, masipag at hindi marunong magalit. Hindi ko akalain na ganito ang magiging wakas niya, bulong niya. Nagsimula ng mag-isip-isip ang publiko sa social media. Hinala ng ilan, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig,
kundi maihalong selos, pagbabanta at kataksilan. Sa isang lumang post sa social media account ni Angelo, may mga komento itong maihalong panunuya laban sa isang taong sumisira raw sa kanilang dating relasyon. Ang komentong iyon ay in-upload isang linggo bago ang malagim na pangyayari. Ngayon, dalawang malaking palaisipan ang hinaharap ng pulisya. Sino si Dante Ramos at si Angelo lang ba talaga ang may gawa ng lahat ng ito? Habang naghihintay ang lahat sa katotohanan, ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Althea ay lalo pang lumalalim na tila bawat bagong ebidensya ay nagbubukas ng pinto patungo sa isang mas madilim na sikreto. Nang hapong iyon, sa loob ng interrogation room ng Santa Rosa City Police Station, tila bumibigat ang hangin. Sa harap ng mga investigador, maputla ang mukha ni Angelo. Matapos ang ilang oras na pananahimik, sa wakas ay pumayag na siyang ikwento ang mga nangyari noong gabing iyon. Nanginginig ang boses, inamin niyang plinano talaga ang kanilang pagkikita. Dumating daw si Althea upang kunin ang ilang personal na gamit at pag-usapan ang plano nitong lumipat ng trabaho sa Baguio. Ito raw ang nagpasiklab sa galit ni Angelo dahil pakiramdam niya ay sadyang umiiwas si Althea at binabaliwala ang kanilang ilang taong pinagsamahan. Gusto ko lang napakinggan niya ang paliwanag ko, sabi ni Angelo, puno ng pagsisisi. Pero siya ang unang nagalit at itinulak ako. Uminit ang pagtatalo. Sa hindi na makontrol na emosyon, inamin ni Angelo na sinabunutan niya si Althea at itinulak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Tumama ang ulo ng dalaga sa isang mesang gawa sa kahoy, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nataranta si Angelo. Sinubukan niyang tingnan kung humihinga pa si Althea, ngunit wala siyang maramdamang senyales ng buhay. Ang takot ay naging purong sindak. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya siyang ilibing ang dalaga upang walang sinumang makaalam. Ngunit nang ipakita ng investigador ang ebidensya ng money transfer sa account ni Dante Ramos, matagal na natigilan si Angelo. Sa huli, inamin niyang humingi siya ng tulong kay Dante, isang tagahukay ng Poso Negro na suki niya, para maghukay ng butas sa likod bahay. Ang dahilan niya kay Dante ay gagawa raw siya ng e-septic tank. Matapos ang paghukay, hinintay ni Angelo na lumalim ang gabi bago niya mag-isang inilagay ang katawan ni Althea sa hukay. Gayunpaman, hindi lubusang pinaniwalaan ang kanyang salaysay. Para sa pulisya, may mali. Ang resulta ng autopsy ay nagpakitang humihinga pa ang biktima nang siya ay ilibing. May mga sugat sa dibdib at lupa sa kanyang baga, mga palatandaan na nagpumiglas pa si Althea sa ilalim ng lupa. Ang katotohanang ito ay nagbigay diin sa mga investigador na ang ginawa ni Angelo ay hindi lang kapabayaan o resulta ng pagpapanik, kundi isang sinadyang pagpatay. Nang basahin ang resulta ng autopsy sa interrogation room, umiyak si Angelo, ngunit pilit pa ring itinatanggi na sinadya niya ang krimen. Hindi ko alam na buhay pa siya. Akala ko wala na siya, sabi niya. Ngunit para sa mga investigador, hindi sapat ang kanyang mga luha upang burahin ang kalamigan ng kanyang ginawa. Sa kabilang dako, ang pagtakas ni Dante ay nagdagdag ng pressure sa kapulisan. Isang team mula sa Isiki Region 4 TSIG ang ipinadala upang hanapin siya. Mula sa cellphone signal at mga transaksyon, natukoy na huling namataan si Dante sa isang terminal sa Santa Rosa, isang araw bago siya tumakas patungong Maynila. Hinala ng pulisya, may dala siyang malaking halaga at ang parehong mga gamit sa paghukay na ginamit sa bahay ni Angelo. Kumalat agad ang balita tungkol sa pag-amin ni Angelo. Nagdagsaan ang mga tao sa harap ng himpilan ng pulisya. Ang ilan ay may dalang mga poster na nagsasabing, bitain ang pumatay kay Althea. Sinimulan na ring pag-usapan ng national media ang kaso, tinawag itong isang madilim na larawan ng isang relasyong puno ng karahasan at obsesyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay pa rin ang nananatiling misteryo. Sino ang nagpadala ng huling mensahe kay Althea bukod kay Hector? Ayon sa digital forensics, may isa pang mensahe na permanenteng binura ilang minuto bago mamatay ang cellphone ng biktima. Galing ito sa isang anonymous account na hindi pa matukoy. Isang bagong anino ang bumabalot sa kaso. Si Angelo at Dante lang ba talaga ang sangkot? O may ikatlong tao na mas malalim ang papel sa lahat ng ito? Pagsapit ng gabi sa himpilan ng Santa Rosa, sa wakas ay may natuklasang isang maliit na butas ang digital forensic team sa cellphone ng biktima. Sa daan-daang ordinaryong mensahe, may isang serye ng chat na kakaiba.
Automatiko itong nabubura ilang minuto matapos maipadala na para bang kinokontrol ng isang di-opisyal na application. Mula sa metadata na na-recover, ang mensahe ay ipinadala ng isang account na nagngangalang Shadow23, walang numero, posibleng gumagamit ng isang encrypted chat app. Maikli ang nilalaman, ngunit yumanig ito sa buong team. Kung pupunta ka pa rin ngayong gabi, masama ang kahahantungan ng lahat. Ipinadala ito noong 8:10 ng gabi, eksaktong 7 minuto bago isinulat ni Althea ang huling mensahe niya kay Nadine. Sinimula ng pulisya na alamin ang pinagmulan ng misteryosong account. Ayon kay Major Cruz, isang cyber expert, ang ganitong uri ng encrypted message ay karaniwang ginagamit para sa mga komunikasyong gustong itago. Sa cross-examination, sinabi ni Hector na hindi niya kilala ang account na iyon. Ngunit idinagdag niyang nabanggit daw sa kanya ni Althea na may pakiramdam itong maisumusunod sa kanya ilang araw bago siya mawala. Ang impormasyong ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa investigasyon. Muling sinuri ng pulisya ang mga GK footage sa paligid ng bahay ni Althea 2 araw bago ang insidente. Sa isang kuha, may nakitang isang itim na motorsiklo na walang plaka na huminto ng ilang minuto sa tapat ng bahay. Nakasuot ng madilim na jacket at helmet ang rider. Nang siya sa atin, isang motor na may kaparehong katangian ang ginamit dati ni Dante Ramos, ang tagahukay ng Poso Negro na ngayon ay pinaghahanap pa rin. Lalong tumibay ang hinala na planado ang lahat. Naniniwala ang pulisya na hindi ito bigla ang desisyon ni Angelo. Inihanda niya ang pagtatago ng ebidensya mula pa sa simula, kasama na ang paghingi ng tulong kay Dante at marahil ay sa isa pang tao na hindi pa nakikilala. Samantala, lalong lumala ang kalagayang psikolohikal ng pamilya ng biktima. Si Mang Lito ay halos hindi na makapagsalita tuwing tinatanong ng media. Tinititigan na lang niya ang larawan ng kanyang anak sa sala, na may puting laso pa sa gilid. Gusto lang namin ng hustisya, maikli niyang sabi. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa ay sumasailalim na sa trauma therapy dahil madalas itong magising sa gabi na sinisigaw ang pangalan ng kanilang anak. Sa social media, muling naging trending ang hashtag na Justice for Althea. Libu-libong netizen ang bumatiko sa mahinang seguridad sa komunidad at sa dumaraming kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Marami ang nanawagan na palakasin ang proteksyon para sa mga biktima ng karahasan sa relasyon. Ngunit sa gitna ng agos ng simpatiya, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Isang bagong saksi, isang Grab driver na madalas mag-abang sa kanto ng bahay ni Angelo, ang nagsabing may nakita siyang 2 tao na lumabas mula sa bahay ni Angelo bandang 11:30 ng gabi. Ang isa ay kilala niyang si Angelo. Ang isa naman ay malaki ang katawan, nakasuot ng madilim na jacket, katulad ng nasa kit. Dahil sa testimonya, lalong nakumbinsi ang mga investigador na may ikatlong tao sa kaso. Malamang na si Dante o isang taong direktang konektado sa kanya. Ngayon, ang focus ng investigasyon ay lumipat sa paghahanap sa taong iyon. Nag-anunsyo pa ang pulisya ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Dante. Ngunit bago pa man kumalat ang anunsyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang misteryosong mensahe ang pumasok sa Instagram account ng pamilya ng biktima. Maikli lang ang nakasulat, maling tao ang hinahanap ninyo. Ang misteryosong mensahe sa Instagram account ng pamilya Reyes ay ikinagulat ng buong team ng investigasyon. Ang nagpadala ay isang account na may pangalang @TruthFinder 23, walang profile picture, walang followers, at ginawa lang wala pang 2 araw ang nakalipas. Isang maikling pangusap lang ang laman, maling tao ang hinahanap ninyo, ngunit sapat na ito upang yugyugin ang buong kaso. Agad na tinunto ng pulisya ang digital trail ng account. Natuklasan na ginawa ito gamit ang public wifi ng isang internet cafe sa Calamba. Agad na nagtungo ang isang team sa lokasyon. Ngunit ayon sa may-ari, may isang lalaking gumamit ng computer sa loob lamang ng 15 minuto bago nagmamadaling umalis. Sa kuha ng TV, isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero na tumatakip sa kanyang mukha ang nakita. Bagamat hindi malinaw ang mukha, ang pangangatawan niya ay kahawig ni Dante Ramos, ang taong patuloy pa ring pinaghahanap. Lalong tumibay ang paniniwala ng mga investigador na nasa Laguna pa rin si Dante, palipat-lipat ng lugar upang makaiwas.
Ngunit ang mas nagpalalim sa misteryo ay ang kasunod na mensahe mula sa parehong account. 1 minuto matapos ipadala ang una, sumulat ulit ito, hindi siya ang may kasalanan. May nag-utos sa kanya. Binura rin ang mensaheng ito ilang segundo lang ang lumipas. Sinubukan ng cyber forensic team na i-recover ang cache version ng mensahe at nakuha ang original na text. Nakasulat dito ang initials na ECCD. Walang karagdagang paliwanag, ngunit ang mga inisyal na iyon ay naging bagong focus ng investigasyon. Samantala, isang bagong pattern ang lumabas sa pagsisiyasat kay Angelo. Natuklasan na umutang siya ng malaking halaga ilang linggo bago ang krimen, 150,000 piso mula sa isang online lending app. Ang bahagi ng pera ay inilipat sa isang account na nakapangalan kay Ricardo Ricky Corpus, isang katrabaho ni Angelo sa isang auto repair shop. Agad na ipinatawag si Ricky para sa interogasyon. Sa simula, itinanggi ng 26 na taong gulang na lalaki na may alam siya sa kaso. Ngunit nang ipakita sa kanya ang ebidensya ng bank transfer at ang screenshot ng mensahe mula sa Truthfinder 23, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa huli, inamin ni Ricky na kilala niya si Dante at siya ang nagpakilala dito kay Angelo para sa isang maliit na trabaho. Ayon kay Ricky, si Dante ay isang ordinaryong trabahador lang na binayaran para maghukay ng butas sa likod bahay ni Angelo, nang hindi alam ang tunay na dahilan. Ngunit tumanggi si Ricky na sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Bumulong lang siya, inutusan lang akong tumulong. Sabi niya, personal na problema lang daw ito ni Angelo. Ang pahayag ni Ricky ay nagbukas ng posibilidad na may utak sa likod ng lahat. Ngunit sino ito? At bakit takot na takot si Ricky na pangalanan siya? Noong gabing iyon, isa pang kakatwang bagay ang natuklasan. Sa cellphone ni Ricky, mayroong outgoing call noong gabi ng krimen, bandang 10:47 patungo sa isang hindi kilalang numero na nakarehistro sa labas ng lungsod. Ang numerong iyon ay huling naging aktibo sa Batangas City, 1 oras matapos paniwalaang namatay si Althea. Dito lumitaw ang isang malaking hinala. Ang kaso ni Althea ay hindi lang isang simpleng trahedya ng pag-ibig. May isang mas mahabang sinulid na nag-ugnay sa isang network ng mga taong sinusubukang pagtakpan ang isang mas malaking sikreto. Madaling araw pa lang nang makatanggap ng bagong utos ang 8th Region 4 TSID, suyurin ang Batangas City, ang huling lokasyon ng signal ng misteryosong numero na tinawagan ni Ricky. Ang lugar ay isang inuupahang bahay sa isang industrial na lugar malapit sa isang steel plant, isang lugar na tahimik at bihirang puntahan. Nang dumating ang mga pulis, mukhang walang tao sa bahay. Ngunit nang mabuksan ang pinto, may natagpuan silang nakakagulat, ilang piraso ng papel, gamit sa paghukay, at isang nakatuping litrato ni Althea. Sa likod ng isang papel, may sulat kamay na nagsasabing, alam niya ang lahat. Pinaghihinalaan na dito nagtago si Dante. Pinalawak ng pulisya ang paghahanap hanggang sa Batangas Port nagsimulang dumating ang mga impormasyon. Isang tindera ang nagsabing may nakita siyang lalaking kamukha ni Dante na bumili ng tiket ng barko, papuntang Mindoro, 2 gabi na ang nakalipas, ngunit hindi ito tumuloy matapos makatanggap ng tawag. Na-trace ang tawag at nalamang galing ito sa isang TCCD. Parehong inisyal sa misteryosong mensahe. Lalong nakumbinsi ang mga investigador na si Ricky Corpus ay may mas malaking papel sa krimen. Nang dalhin siya pabalik sa interrogation room, nawala ang kanyang pagiging kalmado. Sa wakas, nagsalita siya, hindi ko sinasadya to, natakot lang ako. Inamin niyang siya ang nagpakilala kay Althea, kay Angelo 3 taon na ang nakalipas. At matapos silang maghiwalay, lihim pala siyang may gusto kay Althea. Nalaman ni Ricky na may plano si Althea na magpakasal sa iba sa Baguio, kaya sinulsulan niya si Angelo na kausapin muli ang dalaga. Inamin din niyang siya ang tumawag kay Dante para maghukay ng butas. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pag-amin. Sinabi ni Ricky na pumunta siya sa bahay ni Angelo noong gabing iyon, bandang 11:30, tulad ng sinabi ng Grab driver. Nakita niya si Althea na nakahandu sa isasala, habang si Angelo ay nasa isang sulok, litong-lito. Tumulong daw siya na buhatin ang katawan palabas. Akala ko patay na siya, sabi ni Ricky, nanginginig. Nagsisisi ako. Hindi ko alam na buhay pa siya.
Si Ricky ay sinampahan na ng kasong kasabwat sa planadong pagpatay. Samantala, si Angelo ay formal ng kinasuhan ng murder na may posibleng parusang kamatayan. Ngunit hindi pa tapos ang investigasyon. Sa karagdagang pagsusuri, may natagpo ang ikatlong fingerprint sa pala na ginamit sa paghukay. Hindi ito tugma kay Angelo o kay Ricky. Hindi pa matukoy kung kanino ito. Muling nagulantang ang publiko. Tinawag ito ng media na Santa Rosa Bloody Tragedy. Nagtanong ang lahat, sino ang ikatlong tao? Si Dante ba, o isang taong mas mapanganib pa? Malinaw na habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming madidilim na sikreto ang nabubunyag. 3 araw matapos ang nakakagulat na pag-amin ni Ricky Corpus, sa wakas ay nagkaroon ng bagong lead ang Ang ikatlong fingerprint na nakuha sa pala ay tumugma sa isang Dante Ramos, isang dating empleyado sa repair shop kung saan nagtatrabaho sina Angelo at Ricky. 6 na buwan na ang nakalipas nang matanggal si Dante dahil sa pagnanakaw. Kilala siyang tahimik ngunit mainitin ang ulo. Simula nang umalis sa shop, hindi na alam kung nasaan siya. Ngunit ayon sa huling impormasyon, nakatira siya sa isang maliit na inuupahang bahay sa Binyan, mga 45 minuto mula sa Santa Rosa. Nang puntahan ng pulisya ang lugar, wala na ang nakatira. Ngunit sa magulong kwarto, may nakitang mga damit na puno ng putik, sirang cellphone, at isang lumang litrato ni na Angelo, Ricky, at Dante na magkakasama. Sa likod nito, nakasulat, magkaibigan hanggang sa huli. Ang mas nakakagulat ay isang maliit na notebook. Sa unang pahina, nakasulat, akala nila hindi ko alam pero nakita ko ang lahat noong gabing iyon. Biglang naputol ang sulat na parabang nagmamadaling umalis. Hinala ng forensics, isinulat ito 1 o 2 araw matapos ang pagpatay. Posibleng dumating si Dante sa bahay ni Angelo matapos ang krimen o baka pinanood niya ang lahat mula sa malayo. Habang hinahanap si Dante, lalong uminit ang media. Maraming balita ang nagsasabing posibleng 4 na tao ang sangkot sa kaso. Sa gitna ng pressure, nagdaos ng press conference ang hepe ng pulisya ng Santa Rosa. Inihayag niyang may natagpo ang ikatlong bakas ng sapatos sa pinangyarihan na tugma sa sukat ng sapatos ni Dante. Hinala namin nandoon si Dante sa crime scene. Ngunit ang motibo at kung ano ang kanyang ginawa ay iniimbestigahan pa, sabi niya. Nang gabi ring iyon, isang residente sa Binyan ang nag-ulat na may nakita siyang lalaking kamukha ni Dante malapit sa isang palaisdaan, nag-iisa at may dalang malaking backpack. Agad na sinuyod ng pulisya ang lugar. May nakitang mga bagong bakas ng paa, ngunit mahirap ang paghahanap. Sa dulo ng daan, may nakita silang maliit na apoy. Sa abo, may mga piraso ng estate card at papel. Isa sa mga papel, may nababasa pang bahagi, hindi lahat sa kanila may kasalanan. May nag-utos mula sa malayo. Muling natigilan ang mga investigador. Ibig sabihin ba nito, sumusunod lang sa utos si Dante? Habang umiikot ang misteryo, isang bagay ang pumukao sa atensyon ng publiko. Ang anonymous account na @truthfinder 23 ay muling naging aktibo. Pinalitan nito ang profile picture ng silweta ng 3 lalaki na may caption, isa sa kanila ay hindi makakaligtas. Muling sinubukan ng pulisya na i-trace ang e-address, ngunit bago pa man matukoy, binura na ng account ang lahat ng post at nag-deactivate. Nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ang pagpatay kay Althea ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol na rin sa matagal ng samaan ng loob, mga sikreto, at kataksilan sa pagitan ng magkakaibigan. At noong gabing iyon, habang tahimik na ang Santa Rosa, may isang taong nag-iwan ng brown envelope sa harap ng istasyon ng pulis. Sa loob, isang litrato ni na Angelo, Ricky, Dante, at isa pang mukha na hindi pa kailanman nakita. Kinaumagahan, muling nagkagulo ang himpilan ng pulisya sa Santa Rosa. Ang misteryosong brown envelope ay naglalaman ng litrato ng 4 na lalaki sa harap ng isang lumang repair shop. 3 sa kanila ay kilala na, si Angelo, Ricky at Dante. Ngunit ang ika-4, isang lalaking may matigas na mukha at may tatoo sa kanang liig, ay bago sa kanilang paningin. Matapos suriin sa National Police Database, ang pagkakakilanlan ng lalaki ay nabunyag, si Randy Katipunan, 28 taong gulang. Dating katrabaho ni na Ricky at Angelo na nakulong 2 taon na ang nakalipas dahil sa pangingikil at pananakit. Kilala si Randy bilang tuso at may impluwensya sa mga lokal na siga sa kanlurang bahagi ng Laguna.
Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas ng halungkatin ng mga investigador ang ugnayan niya sa mga suspect. Natuklasan sa digital communications na may ugnayan pa rin sina Ricky at Randy. Ilang araw bago mawala si Althea, may isang text message na natanggap si Ricky, tuloy ang trabaho sa Biyernes ng gabi. Linisin ang lahat, siguruhin ang pera. Ipinadala ito 2 araw bago ang pagpatay. Nang muling suriin ang cellphone ni Ricky, may nakitang litrato ni Randy kasama si Angelo sa isang karinderya, kuha 1 linggo bago ang krimen. Pareho silang nakangiti na para bang walang anumang problema. Nalaman din ng pulisya na pumunta si Randy sa bahay ni Angelo noong hapon bago ang insidente. Kinilala siya ng mga kapitbahay bilang isang dating katrabaho. Ayon sa isang residente, may nakita siyang lumang pick-up na huminto sa tapat ng bahay ni Angelo bandang 5:00 ng hapon. 2 sila. Yung isa, yung may tattoo sa leeg, sigurado niyang sabi. Lalong tumibay ang hinala na si Randy ang pangunahing koneksyon sa pagitan ng mga suspect. Siya raw ang nagplano ng pagtatago ng ebidensya, kasama na ang pag-uutos kay Dante na maghukay. Ayon sa isang internal report, kilala si Randy na may network ng mga taong kayang imaglinis ng problema sa Laguna at Batangas. Naglabas ang pulisya ng T-Wanted poster para kay Randy Katipunan. Wala pang 24 na oras, kumalat na ang impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, isang 11 segundong video ang lumabas online. Isang lalaki ang tumatakbo sa gilid ng pantalan, lumingon sa kamera, at bumulong, "Hinahanap niyo ko. Huli na kayo." In-upload ito ng isang anonymous account na @GhostOfLaguna at nanatili lang ng 3 oras bago binura. Ngunit nakapag-download ang mga netizen at kinumpirma ng pulisya na si Randy nga ang nasa video. Dinala nito ang mga pulis sa Batangas Port, ngunit pagdating nila, wala nang bakas ni Randy. Isang pares lang ng itim na sapatos ang naiwan sa gilid ng pantalan, may putik na katulad ng sa bahay ni Angelo. Sa loob ng isang sapatos, may nakasuksok na maliit na papel. Malabo ngunit malinaw ang sulat, "Hindi ko pinatay si Althea. Inutusan lang ako at malaya pa rin siya." Nanigas ang mga investigador sa kanilang nabasa. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang posibilidad na ang tunay na utak ng krimen ay hindi pa nahuli. Noong araw na iyon, ang headquarters ng FP Region 4 ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Nagtipon ang lahat ng media, naghihintay ng pinakabagong update sa kaso na ngayon ay kinasasangkutan na nina Angelo, Ricky, Dante at Randy. Ngunit sa likod ng lahat ng pangalang ito, isang misteryosong tao raw ang kumokontrol sa lahat. Sa wakas ay na-recover ng cyber team ang ilang bahagi ng tinanggal na komunikasyon mula sa cellphone ni Randy. Dito, may mga mensahe mula sa isang kontak na nagngangalang Kiki. Ang huling mensahe bago mawala si Althea ay, "Huwag mag-iwan ng bakas. Tandaan, lahat ng ito ay para sa kanya." Tinunto ng pulisya ang numero. Dinala sila nito sa isang babaeng nagngangalang Myra Tolentino, 25 taong gulang, dating katrabaho ni Althea sa isang tindahan ng auto parts. Nakagulat ito dahil kilala si Myra bilang isang malapit na kaibigan ni Althea. Ayon sa ilang saksi, nagkaroon ng alitan sina Myra at Althea ilang linggo bago ang krimen dahil tinanggihan ni Althea ang isang alok na trabaho. Narinig daw ng ilan na nagalit si Myra at tinawag na walang utang na loob si Althea. Di nagtagal, biglang nag-resign si Myra. Nang puntahan ng pulisya ang kanyang huling address, wala na siya. Ngunit sa sala, may nakitang isang maliit na board na may mga ginupit na balita tungkol sa kaso ni Althea. Sa ilalim, nakasulat sa pulang marker, "Mga tauhan lang sila." May nakita ring bagong SD card, 2 cellphone na walang baterya, at isang papel na may sulat kamay ng mga pangalan ni Dante, Ricky, Randy at Angelo. Sa tabi nito, may malaking bilog sa letrang KED. Ayon kay Major Cruz, ito ang turning point ng investigasyon. Sa isang press conference, sinabi niya, "Naniniwala kami na may isang utak na nagplano ng lahat, isang taong kilala ang lahat ng sangkot at may personal na motibo laban sa biktima." Lumabas sa digital trail na madalas magkausap sina Myra at Ricky sa nakalipas na 2 buwan. At ang mas nakakagulat, ang anonymous na numero na nagpadala ng babala kay Althea ay konektado sa parehong thief network na ginagamit ni Myra.
Dahil dito, si Myra Tolentino ay itinalaga bilang bagong suspect at utak ng krimen. Ang motibo, selos at personal na galit. Ngunit may hinala ring may kinalaman ito sa pera. Posibleng nalaman ni Althea ang tungkol sa iligal na transaksyon ng mga nakaw na piyesa ng sasakyan na pinapatakbo ni na Ricky at Myra. Habang nabubuo ang mga ebidensya, isang bagong ulat ang dumating. Isang babaeng kamukha ni Myra ang nakita sa isang bus terminal na papuntang Baguio, ang parehong lungsod na plano sanang lipatan ni Althea. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ngunit pagdating nila, nakaalis na ang bus. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga checkpoint. Ngunit ilang oras ang lumipas, isang balita ang dumating, ang bus ay naaksidente sa SLEX. Sa mga pasahero, walang nakarehistrong pangalan na Myra Tolentino. Ngunit sa likurang upuan, may natagpo ang isang itim na handbag na may sulat na walang pirma. Hindi ako nagsisisi. Lahat sila ay nararapat sa nangyari sa kanila. Nagtapos ang sulat sa isang malamig na pangungusap na nagpatindig ng balahibo sa mga investigador, at hindi pa tapos ang kwentong ito. Makapal pa ang hamog ng umaga nang dumating ang mga investigador sa lugar ng aksidente sa SLEX. Ang bus ay tumaob sa gilid ng daan matapos daw mawala ng preno. Sa gitna ng mga nagkalat na gamit, natagpuan ang itim na handbag na iniulat ng mga tauhan ng tollway na pag-aari ng isang hindi rehistradong pasahero. Ang laman nito ay nakakakilabot. Bukod sa misteryosong sulat, may isang maliit na silver flash drive. Nang buksan sa Digital Forensic Lab, naglalaman ito ng mga larawan at maikling video. Ang unang file ay isang TV recording mula sa repair shop. Sa video, kinukunan ng palihim si Althea habang kausap si Myra. Mukhang seryoso ngunit balisa si Althea. May hawak na folder si Myra. Sa pamamagitan ng lip reading, narinig ng mga eksperto na sinabi ni Althea, "Ayokong masangkot dito, Myra. Isusumbong ko to sa pulis kung itutuloy nyo." Doon natapos ang video, ngunit malinaw ang isang bagay, may nalalamang malaking sikreto si Althea na naglagay sa kanya sa panganib. Sa sumunod na file, nakunan sina Angelo at Ricky na naglilipat ng mga kahon sa isang pick-up sa gabi. Ang isang kahon ay may pangalan ng tindahan kung saan nagtrabaho si Althea. Kumbinsido na ngayon ang pulisya na ang pagpatay kay Althea ay hindi lang dahil sa emosyon, kundi para patahimikin ang isang saksi sa mas malaking krimen. Si Myra ang nag-ayos ng lahat, ginamit ang relasyon ni na Althea, Angelo at Ricky para pagtakpan ang lahat. Ngunit may isang malaking misteryo pa. Sa huling file ng flash drive, may isang 8-segundong video. Madilim ang kuha, may boses ng babae na bumubulong. Kung pinapanood nyo to, ibig sabihin, hindi ako nakatakas. Pero hindi nyo pa alam kung sino talaga ang nagsimula ng lahat. Pagkatapos noon, isang malabong larawan ang lumitaw, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakauniporme ng repair shop, may nameplate na Gino Rivas, Operations Head. Nagulat ang mga investigador. Ayon sa mga lumang record, si Rivas ang may-ari ng shop at direktang boss ni na Myra at Ricky. Naglaho siya 2 linggo matapos pumutok ang kaso, ibinenta ang lahat ng ari-arian, at umalis ng walang bakas. Muling nagbago ang direksyon ng investigasyon. Hinala nila, si Rivas ang tunay na utak na nag-utos na patahimikin si Althea. Si Myra, na tapat sa kanya, ay sumunod lang kapalit ng malaking halaga. Nang hapong iyon, ni-raid ng isang joint team ang bahay ng pamilya ni Rivas sa Parañaque. Walang tao. Ngunit sa isang lumang aparador, may nakitang mga peking financial report, resibo ng money transfer sa account ni Myra, at isang lumang group picture ni na Rivas, Myra at Angelo. Lalo pang nagulantang ang publiko nang ideklara ng pulisya na si Rivas ay opisyal ng T-wanted sa buong bansa. Tinawag siya ng media na shadow mastermind ng trahedya. Ngunit noong gabing iyon, isang bagong mensahe ang lumabas sa isang hindi pa beripikadong social media account ng pulisya. Isang anonymous account na may pangalang at Merastila Live ang sumulat, "Akala nyo tapos na?" Hindi lang siya ang nag-iisa. Di nagtagal, nag-upload ito ng isang litrato, isang malabong kuha ng lalaking nakasalamin sa isang calf, nakauniporme ng repair shop, may pangalang Rivas sa dibdib. Ang lokasyon, Baguio. Kulay abo ang langit sa Baguio ng hapong iyon. Mabigat ang mga ulap na nakabitin sa mga lumang gusali sa kahabaan ng Session Road.
Dahan-dahang bumuhos ang ulan nang dumating ang isang konvoy ng mga sasakyan mula sa Region 4 at Cordillera. Ang kanilang misyon, hulihin si Gino Rivas, ang taong pinaniniwala ang utak sa likod ng pagpatay kay Althea. Ang litratong in-upload ng Admirastilla Live ang nagsilbing susi. Sa pamamagitan ng metadata analysis, natukoy ng pulisya ang eksaktong lokasyon, isang maliit na cafe na tinatawag na Garage Brew. Ayon sa may-ari, isang lalaking kamukha ng nasa litrato ang halos araw-araw na pumupunta doon. Laging nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang kalsada. Bandang 3:20 ng hapon, sinimulan ang operasyon. 2 pulis na nakasibilyan ang unang pumasok. At totoo nga, sa isang sulok, nakaupo si Rivas, may tasa ng kape sa harap. Nang lapitan ng mga pulis, bahagya siyang umiti. Sa wakas, bulong niya, bago biglang tumayo, naghagis ng isang maliit na papel at tumakbo palabas. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga pulis. Naging mas malakas ang ulan at sa madulas na kalsada, naging kapanapanabik ang habulan. Tumakbo si Rivas sa isang makitid na eskinita, ngunit nadulas sa isang tumpok ng tubig. Nahuli siya sa harap ng isang lumang repair shop na dati pala niyang pag-aari. Habang dinadala sa sasakyan, mahina siyang tumawa. Hindi niyo maiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa kanya, sabi niya. Sa interogasyon sa Baguio City Police Office, inamin ni Rivas ang halos lahat. Pinapatakbo niya ang isang iligal na negosyo ng mga nakaw na piyesa gamit ang kanyang mga shop bilang front. Si Althea, na nagtatrabaho bilang admin sa isang partner store, ay nagsimulang maghinala dahil sa mga peking transaksyon. Masyado na siyang maraming alam, sabi ni Rivas. Ayokong mapahamak siya, pero lumampas sa linya ang mga tao ko. Nang tanungin kung sino ang mga tao niya, isang bagong pangalan ang lumabas, Benjo. Ayon kay Rivas, si Benjo ang koneksyon sa pagitan ng mga shop sa Laguna at ng warehouse ng mga nakauna piyesa sa Baguio. Siya raw ang nagbigay ng utos na asikasuhin si Althea para hindi makapagsumbong. Pero iginiit ni Rivas na hindi niya intensyong pumatay, gusto lang niyang takutin si Althea. Samantala, natuklasan ng digital forensics na ang account na Admirastilla Live ay hindi galing kay Myra. Ginamit ito mula sa e-location na tugma sa signal ng cellphone ni Benjo Sarmiento, isang 31 anyos na dating automotive technician. Ibig sabihin, posibleng patay na si Myra. Ang account na nagpo-post ng mga misteryong mensahe ay ginagamit ng ibang tao, ang bagong target ng pulisya. Sa isang CCTV footage, nakita si Benjo na lumabas sa isang bus terminal, nakangiti sa kamera na para bang alam niyang pinapanood siya. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang sasakyan patungong timog sa direksyon ng Quezon Province. Sa kulungan, yumuko si Rivas. Akala niya laro lang to, pero iba si Benjo. Nagagalak siya sa gulo. Bago pa man may makapagtanong, biglang nangisay si Rivas. Huli na nang dumating ang mga mediko. Wala pang 2 minuto, namatay si Rivas dahil sa cyanide na itinago sa kanyang pustiso. Lalong lumakas ang ulan sa labas. At sa cellphone ng isang investigador, isang bagong notifikasyon ang lumitaw mula sa isang anonymous account, isang tauhan ang bumagsak. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa tumitila ang ulan nang sumapit ang gabi sa isang liblib na lugar sa Quezon Province. Ang palikulikong daan na nababalot sa hamog ang naging saksi sa huling pagtugis kay Benjo Sarmiento, ang taong pinaniniwala ang tunay na dalang ng buong trahedya. Tahimik na kumilos ang pinagsanib na puwersa ng pulisya. Ayon sa huling signal, nasa isang bulubunduking lugar si Benjo, kung saan puro taniman ng tsaa at ilang kubo lamang ang makikita. Bandang 10:37 ng gabi, isang motorsiklo ang lumitaw mula sa hamog. Si Benjo. Naglakad siya patungo sa isang kubo na gawa sa kahoy. Agad na pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Ngunit bago pa sila makapasok, isang putok ng baril ang umalingaw mula sa loob. Sumugod ang mga pulis. Sa loob, natagpuan nila ang isang laptop na bukas, mga tira-tirang pagkain, at sa isang sulok, nakaupo si Benjo na may tama ng baril sa balikat. Buhay pa, ngunit nanghihina. Umisi lang siya. Mas mabilis kayo kaysa sa inaasahan ko, pero hindi niyo mahahanap ang lahat. Agad siyang inaresto. Sa laptop, may isang folder na pinamagatang Project City.
Ang unang file ay isang video ni Althea na kinunan ng palihim sa kanyang trabaho. Ang sumunod ay si Myra nakausap ang isang tao. Isang linya ang malinaw na narinig, kung magsumbong siya, tapusin niyo bago niya maipadala ang data. Malinaw na si Benjo ang kumokontrol sa lahat, ginagamit ang mga emosyonal na ugnayan ng mga tao para pagtakpan ang 1 bilyong pisong smuggling operation. Ngunit ayon kay Benjo, hindi ko gustong mamatay siya. Pero nang mag-alinlangan si Myra, nagkagulo ang lahat. Natakot si Rivas. Nawala sa sarili si Ricky. Si Althea, masyadong mabuti para sa mundo namin. Biglang may pumasok na mensahe sa laptop, Benjo, ubos na ang oras mo. Linisin mo ang lahat. Galing ito sa isang e-address sa ibang bansa. Bago pa mabuksan ang file, biglang nag-itim ang screen, lahat ng data ay nabura. Sa labas, 2 motorsiklo ang dumaan, pinaputukan ang kubo. Nagkaroon ng putukan. Isang motorsiklo ang nakatakas, ang isa ay nahulog sa bangin, patay ang rider. Sa kanyang bulsa, isang cellphone na may parehong mensahe, linisin ang lahat bago mag-umaga. Naintindihan ng mga investigador na si Benjo ay isang bahagi lang ng isang mas malaking network. Bago siya dalhin sa ospital, bumulong siya sa isang pulis, hanapin niyo ang file sa server ni Myra. Yun ang susi. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang trahedya ni Althea ay dulo lamang pala ng isang malaking iceberg. At sa isang lugar, sa isang hindi kilalang server, isang file na may pangalang Imera server, log-E ang nagsimulang maging aktibo. Isang text ang kumikislap, ang katotohanan ay hindi maililibing. Nandito pa rin ako. Pagsikat ng araw sa Quezon, dinala si Benjo Sarmiento sa ospital, ngunit hindi na rin siya umabot ng buhay. Sa tabi niya, ang laptop ay nagpapakita ng huling mensahe mula sa Imera server. Log-E ang katotohanan ay hindi maililibing. Nandito pa rin ako. Dinala ng mensaheng iyon ang mga investigador sa pinakamalaking tuklas ng kaso. Matapos ang 2 araw, na-trace nila ang server sa Singapore, nakarehistro sa isang peking kumpanya. Ngunit ang orihinal na gumawa nito ay konektado sa email account mismo ni Althea Reyes. Yumanig ito sa lahat. Bago siya mamatay, kinopya pala ni Althea ang lahat ng ebidensya ng krimen sa isang pribadong server na siya mismo ang gumawa. Itinago niya ito sa isang automated system. Kung hindi siya mag-login sa loob ng 7 araw, magiging aktibo ang server at magpapadala ng mga random na mensahe sa mga contact na konektado, kasama na sina Benjo, Myra at Angelo. Mula pa sa simula, alam na ni Althea na nasa panganib siya. Gumawa siya ng paraan para hindi mabaon sa limot ang katotohanan kasama niya. Binuksan ng pulisya ang lahat ng file sa server, mga dokumento ng transaksyon, listahan ng mga bank account, at mga lihim na pag-uusap sa pagitan ni Rivas, Benjo, at ng mga dayuhang bumibili ng mga nakauna piyesa. Ipinadala ang lahat ng data sa FBI at Interpol. Sa loob ng ilang linggo, nabuwag ang buong International Crime Syndicate. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, natahimik ang publiko. Ang pangalan ni Althea ay naging simbolo ng hustisya na isinilang mula sa pagdurusa. Daan-daang tao ang dumalo sa ika-negatibo 40 araw ng kanyang pagkamatay sa Santa Rosa. Sa harap ng kanilang simpleng bahay, may isang banner, hindi namatay si Althea, lumaban siya sa katahimikan. Sa huli, kinumpirma ng pulisya na lahat ng mga suspect ay nahatulan na. Si Ricky ay habambuhay na makukulong, si Angelo ay nahatulan ng kamatayan, at ang buong network ay nabuwag. Para naman kay Myra Tolentino, mga labi lamang ng FBI at damit ang natagpuan sa ilalim ng bangin malapit sa Slex na nagpapahiwatig na namatay nga siya sa aksidente. Ngunit may isang bagay na hindi nasagot. Ang server ni Althea ay nanatiling aktibo sa loob ng 3 araw, nagpapadala ng iisang mensahe tuwing hating gabi, tahimik na ako, pero huwag niyong hayaang maulit ito. Pagkatapos noon, kasabay ng oras ng pagkamatay ni Benjo, tuluyan nang huminto ang server. Opisyal lang idineklara na sarado na ang kaso. Ngunit para sa pamilya Reyes, hindi ito ang katapusan. Para sa kanila, ito ang simula ng mahabang laban kontra sa karahasan at korupsyon na pumatay sa katapatan. At sa gitna ng ambon noong hapong iyon, sa isang simpleng puntod na napapalibutan ng mga puting bulaklak, bumulong ang kanyang ama, si Mang Lito, hindi ka natalo, anak.
Naging mabagal lang ang mundo sa pag-unawa sa iyong katotohanan. Ang trahedya ni Alfie Reyes ay nagbunyag ng isang organisadong krimen na nagsimula sa personal na ugnayan at nagtapos sa kataksilan. Mula Santa Rosa hanggang Baguio, lumabas ang katotohanan, ngunit kapalit nito ang buhay ng isang matapang na dalaga. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng mga pamilyar na mukha, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring ibaon magpakailanman.